Hello! It's been a while since my last update, so here I am. Taking this video, I am January 16, 2026, and ito yung last day ng pag-asikaso ko ng mga pre-employment requirements. Kahapon, successfully natapos ko naman na 7/9. Ano lang siya? Update nyo. Part pa rin to ng What to Do series. So, kung ikaw ay nasa 20s and you don't know what to do in your life, welcome to my channel. Para tayong mag-struggle sa era na to. Actually, start time yan to sa mga nangyayari. So, pagkatapos kong upload yung last video ko about sa what to do, nasa early weeks pa ako ng internship ng for clinical setting as a psychology student. Tapos ako doon December. Madami akong natutunan dun sa internship experience and I really appreciate yung mga guide sa akin throughout the internship journey. Fortunately, nakapasa ako dun sa PsyOJT. So this year, kakasimula pa lang ng second sem ng academic year 2025 to 2026. Noong Monday, I'm still searching ng company na pwede kong pasukan for internship ulit pero industrial setting. So, HR intern naman. And it's hard. If dito ka na sa era na to or malapit ka na sa era na to, good luck. It's very challenging kasi para ka ng totoong nag-a-apply ng posisyon sa isang kumpanya and there will be many rejections. As of now, puro rejection pa lang naman tatanggap. Pero lagi kang tumingin sa light at the end of the tunnel. Kasi, malay mo, may tumawag din at idadiretso yung pagtanggap sa'yo. Minsan kasi isa lang yung kinukuha na ng intern. So, pag nakakuha na, wala na. As of now, nandun ako. Academically speaking, still searching for a company na pwede kong pag-internshipan. Punta na tayo sa may adult na part. So, ito naman yung part na siguro for work na. Kasi pag 20s ka na, di ba, may pressure, medyo ramdam mo na may inaasahan na sa'yo. Like, kitang-kita mo na dapat may pagtutungan mo buhay mo. At the same time, Hindi mo naman alam. kasi kaka-start pa lang. So, ganun yung feeling ko. Although hindi siya like sinasabi, ang nasa paligid ko like my mother, my lola, ano pa rin kasi parang ingrained na siya personally na 21 na ako, dapat kumikita na. Ganun yung mindset. And sabi naman, it's okay to struggle that way. Kasi itong stage natin na to, early adulthood pa lang. So, hindi pa natin gaano nabibitawan yung pagiging youth natin. At the same time, hindi pa natin gamay yung mga dapat gawin as an adult. So, go with the flow. Kasi, positively and negatively speaking, kahit anong mangyari sa'yo, tomorrow will always come. It's very humbling to think na, mas maliit pa ako sa grain ng sand in this universe. Positively and negatively speaking. Kung paano mo siya tignan, yan, may effect siya. Pag naisip mong, hindi ka naman ganun ka-importante. Since isa kang maliit na parang gabok sa universe. Kahit mategi ka today, people will still live on. Yes, may mag-grieve, but eventually, they will move on. Pero with the same idea, kain ka lang sa universe. So, bakit iisipin mo pa yung iniisip ng iba, diba? And then, ma-fail ka man ngayon, iikot pa rin ang mundo. So, bukas, malay mo, meron. Third year pa lang kasi meron na akong like source of income. Hindi naman siya ganun kalakihan. It was started by my friend sa college, very business-minded. Tinuruan niya ako kung paano it's kind of a lending business. So, sa kanya ko natutunan yung terms and conditions kapag ganun. And yung mga naging customer ko is customers nila. Nag-volunteer na lang ako na kapag pag hindi na kaya, wala na kayo may pautang since may pautang na volunteer pero ako na lang. And then kalaunan, from their customer, and nagkaroon ako ng sarili kong customer dahil sa nanay ko. And then, after ng mother ko, yung partner ko, yung mga friends. And as of now, business still
business it. Ano pa rin siya? Business ko pa din siya. And I'm very thankful sa mga taong very supportive and yung mga taong nagpupush sa akin to start it. So, nung first semester ng aking 4th year, I'm trying to find a part-time job. Unfortunately, hindi ako sinuswerte kasi thesis. And then, OJT sa iba pang subjects sa school. So, medyo busy talaga yung schedule. Pero, nitong bakasyon, like December to January, actually January lang, nag-apply ako sa isang company and then, na-interview ako. And then, okay naman siya. Nagpa-progress yung application process. And itong isang linggong to, ito yung time para makompleto mo yung requirements. So, Oh my God, dito sa Bilibi. Ito na yung tips if ever bigla mong naisipang mag-apply. Or kahit hindi ka pa nag-a-apply, pwede mo na siyang asikasuhin para sa time na nag-apply ka na, hindi ka na mahihirapan. Free employment requirements start. Actually, yung mga hinihingi sa amin is yung kalimitang kailangan kapag may trabaho. So, PSA or NSO, SSS, PhilHealth, TEAM, Pag-ibig, diploma, medical results, NBI or police clearance, health card, and mayor's permit if required sa city nyo. So, helpful din if meron kayong binder. Binder ba talaga dito? Basta ito. Yung marami siyang pages. Yan. Pag naglakad ka ng papers, mas okay na dala mo siya. So, sa PSA or NSO kasi, I advise na kapag nakakuha kayo ng original copy, scan nyo agad, and then i-save nyo agad sa laptop or sa Google Drive nyo, somewhere na pwede nyo siyang i-store, tapos pwede nyo siyang kunin as soft copy. Kasi very helpful siya, kahit na hindi nyo bit-bit lagi yung birth certificate nyo, kaya nyo siyang hanapin sa phone, and then pa-print lang ng pa-print. So, yung SSS, TEAM, tsaka Pag-ibig. Sa online ko kinuha. So, sa SSS, need mo lang sagutin lahat. And then, gawa ka ng member account. And then, pag na-receive ko sa email yung papel ko na merong barcode. And then, SS number. Okay na daw yun. Yun na daw yun. Sa TEAM naman, kailangan mo rin lang registration. And then, after everything, kapag naka-receive ka na ng approved na email, try mo na sa TEAM verification. Sasabihin sa'yo kung member ka na talaga, kung may TEAM ka na talaga. And then, gawa ka rin lang ng account. Sa SSS tsaka sa TEAM din, mag-a-upload ka din doon ng valid ID. For my case, nagpa-upload sila ng soft copy ng birth certificate. Kasama nun is yung soft copy ng PhilSys ID. Sa Pag-ibig, this one is very tricky, I guess. Kasi pwede mo siyang i-online. However, yung mismong form, hindi mo siya kunin sa Pag-ibig branch. Madali lang naman yung MD form ng Pag-ibig. Ang kailangan mo, 1 government issued valid ID. Pwede ang PhilSys, pero Xerox copy. And then, noong 13 hanggang 14, naghintay ako ng verification, email or messages from those 3 na register ko through online. Kasi in case na may receive akong hindi okay or may need pang ayusin sa branch mismo, mapupuntahan ko na siya. 15, medyo na-pressure ako since kailangan ng medical results. 15, bumili na ako ng mga containers. Kasi, kailangan sa medical is basic 5. Pag sinabing basic 5, ito yung urinalysis, fecalysis, CBC, chest x-ray, tsaka physical examination. Yung clinic na napuntahan ko is 550 pesos. Binayaran. Since yung clinic na napuntahan ko ay malapit sa City Hall namin, dumiretso na ako sa City Hall para kumuha ng cedula. Cedula, meron ka lang i-fill up pa na maliit na form and then pipila. Tapos 20 pesos cedula. Ang alam ko, buong year na yon. So, bakit ako kumuha ng cedula? Kailangan siya sa health card dito sa city namin. And then, after kong kumuha ng cedula, nag-appointment naman ako sa police clearance. Pag nagpa-appointment ka, may fee. 180 yung binayaran ko for police clearance. So, after nun, dumiretso naman ako sa PhilHealth. This one, medyo malayo siya sa kabayanan namin. So, hinatid ako ng partner ko. Sa PhilHealth, ang kailangan mo lang ulit is Xerox copy ng birth certificate. If maglalagay ka ng dependents, kailangan mo rin ng birth certificate nila. Xerox copy. Actually, akala ko may babayaran ako. Nagtanong kasi ako doon sa father-daughter tandem. Noong time na yon, kung may babayaran. Sabi, 500 daw. Parang yun yung unang hulog mo as PhilHealth member.
Pero, nung tinawag na ako sa pagpasa nung ganun, hindi naman ako pinagbayad na. Siguro kasi wala pa akong trabaho. Mabilis lang yung process, lalo na pag first time ko siyang kinuha. Tapos after doon, umuwi na muna ako. And then sa bahay, gumawa na ako ng member account. Pag kasi nag-try kang gumawa ng member account sa kanilang portal, tapos nag-success, ibig sabihin nun, meron ka ng data sa kanila. Meaning verified na may account ka na sa kanila. Yan yung mga pre-employment requirements na hinihingi. And ngayon na explain ko na aking journey sa pagkuha ng mga valid kineme, time na para i-store. Pero lahat ng ang validity is lifetime. Lahat ng yon i-scan ko ulit and then i-save ko ulit sa aking Google Drive. Bale, ang ginagawa ko kasi needs. Sa loob ng needs, merong color tsaka black and white. Tapos, meron siyang lifetime validity tsaka merong hindi lifetime yung validity. So, magkahiwalay. Para madaling hanapin. Tapos kapag nag-expire na yung mga documents, huwag niyong kalimutang punit-punitin bago itapon. Na ituro to sa site yung confidentiality. And then may process din yung pag-dispose ng files. Kapag nag-dispose, kailangan hindi siya basta-basta tapon lang sa basurahan. Kailangan siya punit-punitin, shredder. Minsan ginagawa pa binabasa. Tapos tsaka pag-ganits bago itapon. So, yeah. Praise be to God. Nagagawa ko siya. Natapos ko siya. Hindi ko nga expect, 18 pa lang ako. Gusto ko nang i-asikaso yung mga gantong bagay. Kasi hindi ko ma-asikaso since ina-enjoy ko pa yung youth. Pero ngayon kailangan na talaga siya. As a 21-year-old, it feels fulfilling. Ako, tamad ako mag-makeup. So, pumunta ako sa mga yun ng nakalip-tint lang. And it's fine. Tapos, ganun presentable pa din yung damit mo. Para if ever may pictorial, medyo prepared ang iyong self. Nagulat talaga ako sa NBI nun. Anong pinaka-masasabi ko for this vlog? はいだピントまた青的是怪disk Overstimulating or very frustrating. Ang dami-dami mong lalakadin pero kaya mo siyang lakadin in one day. Tapos anong oras ako nag-start? 10:30. Yun lang naman yung journey ko. Ang mga nakaraang linggo. Tsaka yung update sa life ko after my last upload. So, na-realize ko na dapat every vlog na i-upload ko, meron akong iwan na quote. Since quotes are very helpful. Yun yan. And I think, para to kay future Josa. Sabi lang ni Ofra, your 20s are about finding your soul. It's about becoming who you are, not who you should be. And learning to find joy in your own company. Nakalimutan kong i-share pala na sa online registration, sinama ko pa yung partner ko pag-register ng mga bagay-bagay. However, dun sa pagpunta sa bawat pinuntahan ko, I was alone. May pasok kasi yung partner ko, so tinatawagan ko lang siya kung magpapasundo na ako. So, kaya nyo yan ang mag-isa. Sabi nga nung professor nung internship orientation, parang awa nyo na kaya nyong gawin lahat ng mag-isa. Huwag na kayong maghanap pa ng kasama kasi kayo rin lang yung mahihirapan sa huli pag gusto nyo maghintay ng maghintay. So, that's right, kids. Go for it. Try nyo i-motivate yung sarili na, kailangan ko ng kumilos. My tricks ko is maligo ng maaga. Basta nakaligo ako, I think I can conquer the world. Yeah. So, yun na for this vlog. Bye-bye!